kapayapaan. Papurit pa sa salamat is sa inyo, Panginoon. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa iisang damdamin at kalooban, doon siya nananahan sa mga anak niyang tapat at kumikilalang ganap. Tuwiran niyang pinadarama kung wagas siyang pagmamahal na nababahagi at pinakikita ang katotohanan sa mga anak niyang sa kanya ay tapat na tumanggap. Yaon ang pawang katotohanan. Tuwiran siyang nagbabahagi ng katapatan. Tuwiran siyang nagbibigay ng katotohanan. Naway niyong maramdaman sa araw ng mga puso. Araw ng mga puso na pinagdiriwang ng mga tao sa lupa. Ito ba'y para sa magkasuyo lamang? Kaya nga tinawag na Valentino, no? Valentine's Day. May kabalintino ka ba? May kabalintina ka ba? Kapatid mo, maaari mong kabalintina, kabalintino. Magulang mo, anak mo. Kaya hindi ka dapat manindim sa araw na ito kung ikaw ay balo na, may Diyos Ama, kinakalinga ka. Kung ika'y ulila na, may Diyos Ama, kumakalinga sa'yo. Kung ikaw ay iniwanan ng kaibigan mo, may Diyos Ama, kaibigan mong tapat sa tuwina. Kung ikaw ay nilalayuan ng kapwa mo, may Kristo ka, hindi lumalayo sa'yo, sapagkat ang puso mo'y puso niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung kaisa ka sa isip at damdamin, magkaisa kayo, magkasuyo kayo. Kaya't kung ang isang espiritu ang nasa tao at ang damdamin ng bawat isa'y iisang totoo, walang malulumbay. At di lamang ang araw na ito ang dapat ipadama sa puso, mahalaga ang kahit na sino. Sapagkat araw-araw dapat ay maramdaman ng sino mang mahalaga siya, mahalaga kay Juan, kay Pedro, kay Juana, ang bawat isa ay mahalaga. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang kahalagahan ng bawat isa ay gusto ng Ama. Yaon ang nais niyang makita at masilayan sa mga anak niya ang pagkakaisa at pagpapahalaga ng bawat isa. Sapagkat mahalaga ang buhay. Pahiram ang buhay. Binigyan ng silbi ang buhay. Pinapaalala lamang ng puso mo kapag ka may nahihirapan kang hininga o baka may nararamdaman kang hindi tama sa kapwa mo. Paalala ang puso kapag nahihirapan ka, nagbubuntong hininga, may galit ka kasi. Paalala ng puso kapag hindi ka masaya. Bakit kasi hindi mo malimutan yung sakit ng loob mo? Paalala ng puso sa'yo, pag laging ganyan ka. Baka sa tuwing sinasaktan mo ako, ikaw rin ang masaktan. At di lamang ako, maging ikaw, wika niya. Ngunit nakapangungusap ba sa inyong puso nyo? Hindi man nangungusap, nagpapadama. Nagpapadama siya kapag masaya. Nagpapadama siya kapag galit. Nagpapadama siya kapag malungkot. Anong di nararamdaman ng puso mo? Sapagkat kaisa mo siya. At siyaon ang patotoo, magkaisang ama't siya. Sapagkat siyang bumuhay. Ngunit kung wala ang Ama dito, paano siya? Kawawa naman ang puso mo. Kung wala ang Kristo, paano siya? Kawawa naman ang puso mo. Kaya't marapat sa araw-araw, puso mo'y ibigay. Hindi sa sarili mo lang, hindi kanino lamang, sa Ama, pangunahin, at sa iyong tagapagligtas. Kalinsabay nun, ibahagi mo sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang nais ng Ama, kaya't iisang puso ang binigay niya. Hindi niya dinalawa.
Sapagkat ayaw niyang magtalo-sira ka. Ayaw niyang talusira ang puso mo, kaya iisang puso ang binigay niya. Ayaw niyang magdalawa, isang pusong mabutit, isang pusong masama. Kundi iisa. Hindi mo ba natanto yan? Hindi mo ba nasuri yan? Anak niya, wika nga ng Ama sa'yo. Kaya halina mga mahal ko, huwag lamang itong araw na itong maging masaya, ang masayang may kasuyo. Wika nila. Dapat araw-araw masaya ang puso mo, may kasuyo siyang iba. Hindi lamang kung sinong Juan Petra, kundi mismo ang may-ari niya. May-ari sa kanya. Pag-aari siya, may-ari Ama. Binigay lamang siya sa'yo, pinahiram lamang siya sa'yo, huwag mong pahirapan siya. Huwag mong pahirapan siya. Ikaw taong nagtataglay ng pagpapahirap sa puso mo, ikaw rin ang masasaktan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat araw ay kay saya. Masaya nga ba? Ano ang ikasisiya, ikasasaya? Salapi? Bagay? Pagkain? Hindi. Ang payapa ang isip mo, ang may galak ang puso mo, ang may pagmamahal ka sa tuwina, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Buhay ba nga, Ma? Kaya't kung papaano binigay ang puso mo, pangalagaan mo siya sa mabuti, wag sa masama. Pangalagaan mo siya sa kagandahang loob mo, huwag sa mga pag-ibig na mali at sakit ng loob. Sapagkat ito ang masasaktan, ito ang mahihirapan, ito ang susuko, ito ang magbibigay pagluha sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, hindi niya tinatlo ang puso mo. Ginawa niyang isa upang maging kaisa niya at magkaisa kayong dalawa. Yaoy ang Ama at ikaw na anak niya sa iisang tuntunin, isang damdamin at isang kalooban niya. Kapag nakiisa ang puso mo at nakiisa ka, magkaisa kayo ng Ama mo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Anong sarap ng buhay kung masalapi ka man kung ang puso mo'y malungkot? Anong sigla ng buhay kung lahat ng bagay ay nasa iyo kung may galit ang puso mo? Anong kahalagahan ng lahat ng kinamtan mo kung di ito nakakadama ng pagmamahal? Kaya't ang tunay na kagalakan, may pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, may katapatan. Ang tunay na katapatan sa Diyos Ama lamang, doon kakamtan. Kaya halina mga mahal, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pag-isahin nyo sa buong bahagi ng katawan nyo sa iisang pusong tumitibok at nakakadama. Buhay na nagsasabing, pahalagahan mo ako. Pedro, Juan, kung sino kang buhay pa na may pusong taglay. Huwag mo sabihing patay ang puso mo, wala nang pandama. Hindi na nakakadama, galit ang naroon, kaya gayon siya. Ngunit kapag buhay, mararamdaman mo, isa ka sa anak ng Ama, kaisa ka sa anak niya, totoo ka, anak niya, kaya maligaya ang puso mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sabihin nyo nga po, puso! Matuto kang umibig ng tapat. Sa Diyos na humahiwaga na bumuhay sa akin at sa iyo. Para ang puso ko'y manahan na lamang sa totoo, Ama, ay tanggapin ko na
Oh, tinanggap mo na ba? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, maraming tao magde-date ngayon. Ang tanong, nagpasaya ka ng isa, pinaiyak mo yung isa. O, lumipat ka sa isa, pinasaya mo yung isa, iniwanan mo yung tatlo. Pinasaya mo yung tatlo, iniwanan mo yung 5. Anong napala mo sa pagpapasaya? Puso mong iisay, hirap na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, para hindi siya mahirapan, unahin mong tanggapin ang magpapasigla, magpapalakas, magpapaligaya ng totoo tapat sa buo mong katauhan. Sa gayon, masasabi mo, ikaw mismo na nakakadama sa puso mo, kay ligaya ng buhay ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Halimbawa, may galit ka sa ina mo. Pinasaya mo yung tatang mo. Ang ina mo na may pinalungkot mo. O pinasaya mo yung asawa mo, yung anak mo na may pinagalit mo. O pinagalit mo yung nanay mo, pinasaya mo yung asawa mo. Ano ba iyan? Kaya dapat ang iisang puso ay iisa rin ang nakapasok dito para hindi magkaroon ng tinik at di siya magkaroon ng sugat. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, isa lamang ang tuntunin ng Ama. Kilalanin mo siya. Isa lamang ang gusto niya, magmahal ka sa Kanya. Kapag minahal mo siya, mamahalin mo ang kapwa mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't isang puso ninyo, ibigay niyo sa Ama at pangangalagaan naman niya. Sumayin niyo ang paghahari, magpakailanman. Nagkaramanayahanap, nagkaramanayahanap, nagkaramanayahanap. Sa gayon, ang puso mong nabuksan ng Ama sa tapat na pagmamahal niya at nakadama ng galak, pati katawan mo'y naiba. Bakit? Sinong masaya ang puso na nakakadama ng sakit? Meron ba? Sapagkat maligaya ka, kahit may nararamdaman ka, hindi mo na iniinda. Ang nananaigat nangingibabaw yung galak. Subukan nyo. Baka malimutan yung sakit nyo. Buhay ba ang Ama? Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal. Subukan nyo. Aliwin ang puso't maaliw naman siya. Baka malimutan mo yung hirap. Subukan mo. Magpakaligaya ang puso mo. Baka malimutan mo ang wala kang pera. Sapagkat di mo maalala ang pera, ang nadarama mo'y saya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, tandaan ninyo, walang kakontentuhan ng pusong hindi kontento sa buhay. Ngunit kapag ang puso'y nakukontento at nasisiyahan, lahat kasiyahan niya ang nakikita. Buhay ba ang Ama? Kaya't pawang katotohanan, araw-araw, dapat araw ng puso ninyo. Bagamat sa tuntunin ng mga tao, pinagdiriwang ng araw ngayon ay puso. Ang araw ngayon ay puso. Naway maalala nyo ang iisang pusong ipinantubos sa inyo. Iisang puso na nagbahagi ng tapat totoong pagmamahal sa inyo. Iisang puso na nagpakasakit sa tao. Iisang puso na nang dahil sa pagmamahal, kinaligtaan ng paghahari ng maluwag na kaharian ay tinalikdan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, kapag nilimot nyo ang sarili nyo at inalala nyo yung puso nyo, sigurado matutuwa rin ang puso nyo ito. Sapagkat kinalimutan mo, ang pinandinig mo kay Juan ay masama. Ang ginamit naman ni Pedro sa iyo'y mabuti. Ang nanguna sa iyo yung masama at ang mabuti na wala. Mga minamahal, katotohanan ang sa akin tinuturan, sumayin nyo ang kapayapaan. Nagkaramaniyahanap, nagkaramaniyahanap, nagkaramaniyahanap. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Dakutin nyo nga po ang puso nyo. Nadakot nyo ba?
Nagwawala, ano? Ipunin nyo nga po. Naipon nyo ba? Hindi. Ngunit ang ama na nagpahiram sa kanya, madadakot niya. Di nyo matitikom, di nyo malilikom, ngunit ang ama, kayang-kaya niyang hawakan niya. Kaya't ibigay nyo sa kanya, ipagkatiwala nyo sa kanya, at pangunahin nyo na siya, nang sa gayoy wag, isip, katauhan ang nangunguna. Pagarian kayo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tapat ba ang ama? Totoo ba ang ama? At kapag sa oras na ito, pinahawakan nyo sa ama, pinakupkup nyo sa ama, pinagkatiwala nyo sa ama, binigay nyo na siya sa kanyang tunay na bumuhay, sa kanyang magpapalakas, sa kanyang magpapasigla, pati isip mo, liliwanag na. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Sapagkat, kaya lang naguguluhan kung minsan, dahil nahihirapan, nasasaktan, nagdaramdam, nagagalit, naiinggit, nagseselos, kaya pati isip mo madilim. Ngunit kapag ito'y nakadama ng mabuti, ng pagmamahal, ng galak, ng kapayapaan, pati isip mo'y may unawa na. Buhay ba ang ama? Sapagkat nangungusap man ang isip dahil magandang nadarama ng puso mo, hindi mo mapaniwalaan ang masamang sinasabi ng isip mo. Ngunit kapag masama ang pakiramdam ng puso mo at may galit ito, mabuti man ang sinasabi ng isip mo, hindi mo masusunod. Sapagkat ang pinakikinggan mo ay ang damdamin mong mali tao. Buhay ba nga ma? Mga minamahal ko, pangunahing marapat magbago sa inyo, yaong damdamin nyo, ang puso nyo. Sapagkat mapag-uutusan ang puso mo ang isip mo. Dahil magandang nararamdaman mo, dahil masaya ang puso mo, dahil may pagmamahal, kaya't anumang pumapasok na hindi maganda at mabuti, kokontrahin niya. Sasabihin ng puso mo, aba hindi tama yun. Dahil mahal ko si Pedro, sinasabi ng isip ko'y masama siya, hindi ko paniniwalaan na masama siya. Paniniwalaan ko ang puso kong nagmamahal sa kanya. Sino pa kayang mag-aaway-away? Sino pa kayang maglalaban-laban? Sino pa kayang maghihidwaan? Sino pa kayang maghihiwalay kung ang damdamin ng iisang pusong ito ay iisa mula sa Ama? O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't ang talusirang puso ay di may didiretso ang maliwanag na pangunawa, sapagkat maglalaban ang puso't isip ng dalawa sa iisang katawan at isang nagbahagi, yaoy Ama. Kaya mga mahal, damhin nyo ngayong oras na ito ang Ama. Papasukin nyo ngayong oras na ito ang anak at makapagahari sa buong puso ninyo, yaoy walang maliw na galak, sapagkat yaon ang nais ng Ama, ang kayo'y matuwa, masyahan, maaliw, huwag malumbay, huwag magalit, huwag maghinanakit, huwag mapuot, huwag mainggit, huwag magselos, kundi magmahal. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, gusto man ng isip mo na magbago, ngunit ang damdamin mo'y ayaw panito't masakit ang loob mo. Di makasusunod ang isip mo sa damdaming mali tao. Mahal na mahal ko kayo, ngunit ayaw man ang isip mong magbago ka. Subalit ang puso mo'y siyang-siya na. Magagawa mong baguhin ng hindi tama tao, sapagkat natutuwa ang puso mo sa mabuting gagawin mo. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Sapagkat nang madama ng puso mo ang isang bumuhay at nagbibigay buhay, nagkaroon ng takot siya. Sapagkat nang papasukin sa puso ng tao ang amang nagbibigay buhay, nasiyahan siya. Kaya't ang taong may taglay ng pusong tumanggap sa Ama, taglay buong bahagi ang galak mula sa Ama. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Huminga nga kayo ng malalim. Kanino yun? Kanino nyo ibinigay ang hiningang malalim na yan? Isa pa. Kanino pa yun? Isa pa. Kanino siya? Nawa sa puso mo para magluwag siya. Hindi dahil nagbuntong hininga ka, galit ka kay Pedro. Hindi nagbuntong hininga ka, nagseselos ka kay Juan. Hindi nagbuntong hininga ka, nainggit ka kay Juana. Kundi, hinga pa. Nakahinga ka ng maluwag dahil nagmamahal pala siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Anak? Buhay ba ang Espiritu? Sumainyo ang paghahari ng totoo, ng tapat, nakasuyo ninyo, Espiritu Santo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Pumunta ka ngayon sa mga kainan, siksikan, pilahan. Reserve. Nakalagay. Reserve. Pag uwi nila, subaybayan mo. Kung lahat ng nagpa-reserve na yun ay masaya ng umuwi. Nasabi ng Ama, mga tao, dinadaya niyo yung sarili niyo. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, pumunta ka sa simbahan, ilan kaya ang nakaluhod para magpasalamat at buhay pa yung puso niya? Para magsabing, salamat sa pangangalaga mo sa puso ko, tumitibok pa ito at nadarama kong buhay ako at humihinga ako ng maluwag. Ilan kaya ang nakaluhod para magpasalamat na ang puso niya'y pinangalagaan ng ilang taon? Paano niyang magagawa yun? Kung ang nakatiri kay tinik, kung mabigat sa batong dinadala niya, sa hinanakit, selos, inggit, walang makapagpapasalamat sapagkat hindi niya alam na nahihirapan ang puso niya. At mararamdaman niya lang yaon kapag nagpasuri na at sinabing, barado ugat mo, taglay ng hinanakit mo, lumalaki puso mo sa pagbubuntong hininga mo, may butas ang puso mo dahil sa galit mo. Hindi na nakayanan, nag-link na ito. Saan nagmula? Sa Ama ba? Hindi. Sapagkat kung nasumpungan ng maaga ang Ama at di pinahirapan ang puso ng taong gayon, di sana'y hindi nagsabing, hoy, hirap na ako, ba't di mo ako madama? Wala kang dinadama kundi sarili mo. Wala kang inaalala kundi ang sarili mo. Eh bakit di mo alalahanin, ako'y pag namatay ang puso ko, pati ikaw patay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, buhayin nyo sa puso nyo siya. Nang sa gayon,
makapangusap man at hindi, marinig mo mat hindi, mararamdaman mo masaya siya. Dahil nararamdaman mo ito. Dahil nadarama mo ito, ikaw na may taglay sa puso mong bato. Nang mapalambot ng Ama, nagluwag pakiramdam mo. O tao, mahal ko kayo! Sumaing nyo ang paghahari na totoo nang malubos ang galak ng puso nyo na pinag-isa kung tatanggap kayo. Pagarian, lubos kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tama na, tugot na ang kawalan ng pag-asa. Tama na, tugot na ang kawalan ng unawa ka. Tama na, tugot na ang lahat ng nakapagdudulot ng pait sa puso mo. Tama na, tugot na, mahabag ka't maawa sa puso mong iisa. O taong nagmamahal ng sarili, unahin mong mahalin ang bubuhay sa iyo. At ang puso mo'y papasukin niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Baka tandaan ninyo ang totoong pagmamahal na titimpi niya ang di tama na magiging masama sa buhay niya. So mainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, manimdim man kayo'y may Ama pa rin, kaya't inyong aliwin, kayo'y aaliwin din. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tumayo nga kayo, tayo. Sabihin nyo nga sa kapwa nyo, kumusta ngayon ang puso mo? Nabuhay ba siya? Siyempre naman, kung hindi buhay yan, patay ka, hindi ka na naparito. Ano? Ang tanong, nabuhay ba ang pagmamahal niya? Tinanong yung katabi niya. Mamahal. Sabihin nyo nga, itapat nyo. Puso, napakahalaga ka sa akin. Kaya't uunahin kong pahalagahan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa gayon, kapag napagharian ako ng iisang bumuhay sa iyo, hindi na kita mapapahirapan. Hindi na kita masasaktan. Hindi na kita susugatan. Sapagkat itinuro na ng Ama na pinapasok ko sa iyo kung paano ko hadlangan ang makapagpapahirap sa iyo. Patawad. Matagal kitang nalimutan. Naging makasarili ako. Naging malang kwenta ka sa akin. Hindi ko naisip, kung wala ka, patay na ako. Anong sagot ng puso nyo? Nakalaya ba siya? Umupo na kayo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Damhin nyo nga. Hingang malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. May naiba ba? Kayo na nandaya sa sarili nyo. Kapag sinabi nyo may naiba, wala pala. Magandang umaga! Pamaya-maya ipahapon na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ay sarap magmahal. Magmahal ng totoo. Hindi pa kunwari, pagpapaimbabaw at panloloko. Kundi totoo.
yung totoo. At di mo magagawa ito tao kung wala ang Ama't Kristo sa puso mo. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ngayon, ilan kaya ang tinik na nabunot? Tinik ng hinanakit sa anak. Tinik ng pagdaramdam sa asawa. Tinik ng selos sa ina at ama. Tinik ng galit sa kapwa. Tinik ng pagkabigo daw diya. Magkakatinik ba yan kung alam mong kilala mo na ang Ama? Bakit di mo tiwala sa Kanya nang hindi ka mabigot, hindi ka magkatinik ng napakalalim, nakabaon, di makapunot-bunot? Dahil habang nasasaktan ka lumalalim, habang nasasaktan ka lumalalim, habang nasasaktan ka palalim ng palalim, paano kung di mo na mabunot yan? Sino nasaktan? Di ikaw din. Magandang umaga, muli sa pahapon. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ang may pandinig ay nakarinig. Magliwanag kayong ganap. Sa liwanag na walang kamatayan, huwag sa artipisyal na ilawan. Sapagkat siya ay mapupundi at kung siranay napapalitan. Subalit ang ilawang kaloob ng Ama, kapag binigay niya sa iyo'y maliwanag at pinabayaan mong napundi, wala nang papalit dyan. Kapag di na napalitan, kawawa ka naman. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Pag-ibig, pag-ibig ang simula, kung bakit Ama'y bumuhay ng kanyang anak na makikinabang. Pag-ibig ang siyang tunay na dahilan, kaya't bumuhay siya ng dapat. Napakinabang ay makakamtan. Pag-ibig, pag-ibig, siya nawang sa inyo'y manuo, magharing ganap, upang makinabang kayo sa handog na buhay ng Ama, at di masakitan, masaktan tuwina ang isang puso nyo na nag-umapaw. Ang pagmamahal ng Ama sa Kanya, pag-ibig na marapat na kamting lahat, upang masambit ang Amang naghahayag ng pag-ibig. O pag-ibig na marapat kamtan, marapat madama ng mga anak na pinahahalagahan, at tuwirang Ama'y nagbigay ng kabuluhan. Ikaw ay mabuhay upang tamasahin mo kanyang mga aral. Kung hindi mo pakikinggan, paano matututo? Isip na likom mo, paano mo magagamit ang puso mo na mabuti ito? Kung pinasasama ng isipan mo ang lahat ng mabuting handog ng Ama sa'yo, paano makikinabang ang pusong taglay mo upang aliwin mo at magalak naman siya? Paano nga tao, paano makikilala ang siyang tuwirang aaliw sa kanya, kung di mo iaalay at ibabahagi yung Amang sa'yo'y
Paano magbabago? Isip na magulo, litong-litot, maraming nilalaman, na di dapat at di marapat, upang mapatag pusong taglay. O tao, magnilay nga kayo, magbulay pawi ka ko, kung matatanto ang mga aral na sinambit ko, marapat bulayin nyo, na magdudulot ng paginhawahan at pag-asa, na magmamahal Pinay Ama sa buhay nyo. Okay gala, okay gala, nang amang sa inyo'y nagdulot sa lahat ng pusong taglay at pusong binahagi sa isang dibdib at katauhan ninyo. Dibdib mo'y hawakan at ipahawak mo, samang sa'yo'y magtitibay, magbibigay ng malalim ng pag-asa sa buhay, na ikaw ay gagaling, na ikaw'y matututo at ikaw ay sasaya. Ipahawak mo, ipangalaga, ibigay mong totoo at papasukin mo na ang sa'yo'y dapat na sa tuwin ay matanggap, at sa tuwin ay sa'yo'y mga ngalagang ganap. Yahweh Ama ng liwanag at Kristong sa'yo'y magliligtas, magtatanggol, kaya di ka dapat masaktan o anak, di ka marapat mapot kailanman. Huwag mong pasakitan puso mong taglay, pagkat mahihirapan, ikaw rin ang mahihirapan na katawan. O aking mga mahal, magnilay at magbulay, magtantong lubusan, suriin yung ganap. Iyaw ng aking sinambit, iyaw sa akin nilahat, upang kayo't magliwanag, makapagdulot sa inyo ng gala. Halina, tantuin ninyo ang wika ko, na pinaawit ko pa nang marinig ninyo. Paano ang gagawin kapag nalulumbay? Awitin mo ang ganito, sa pagmamahal mo ipadamang totoo. Amang sa'yo'y naghintay, nagbabantay, at patuloy na sa'yo'y lumilingap, di mo alam. Halina tao, halina kayo, magnilay at magbulay. Yamang nililikwat ko't iniiba kong tonong handog ko sa inyo. Gawin niyong marapat, ang salita ko'y manamnam, at doon sa puso niyo'y matitigip kayo ng galak. Yamang kayo'y naririto, at kayo'y kasama ko. Maaliw ko naman kayo, maaliw niyo ako. Mag-aliwan tayo sa isang pusong daramang totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaneyahana, 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 nekaramaneyahana,
Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kapag masaya ang puso nyo, di ba't masaya rin ang katawan nyo? Masigla rin kayo. Yan ang pawang totoo. Kaya, kapag nabuksan siya at nakapasok ang dapat pumasok, kung ano yung pumasok, siyang nararamdaman ng puso mo. Tama ba? Kapag pumasok ay galak, damang-dama niya. Kapag pumasok ay hinanakit, damang-dama niya. Kapag pumasok ay inggit, damang-dama niya. Kapag pumasok ay pagmamahal, damang-dama niya. Kapag nag-iba-iba pagmamahal mo, patay ang puso mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Anong ibig sabihin? Pagmamahal ba yung gayon? Hindi. Anong tunay na pagmamahal? Masaya po ba kayo ngayon? Pagmamahal yan ng Ama. Maligaya ba kayo ngayon? Pagmamahal yan ng Ama. Maginawa ba kayo ngayon? Pagmamahal yan ng Ama. Kaya, kung gayon nararamdaman nyo, nandoon si Ama. O, ano nararamdaman mo? Nagtatampo ka ba? Ay, wala si Ama dyan. Nagagalit ka ba? Aba, lalong hindi siya yan. Nainggit ka ba? Aba, gagawin mo pa siyang inggitero. Anong salita niya? Anak, ako'y si katotohanan at katapatan. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong ba kayo? May itatanong ba kayo? Wala kayong itatanong. Wala tayong tatanungin. Magandang umaga, muli sa pahapon. Buhay ba ang Ama? Mapapalad kayo na magkasuyo dito nag-date. Mapapalad yung puso nyo dito kayo nakipag-date. Nakipagtipan kayo sa magbubukas lalo ng pagmamahal ng puso nyo. Kaya kung nakaramdam ang puso nyo, nako, sigurado ang dami nyong baon mamaya. Anong baon mo, Kende? Anong baon mo, tinapay? Anong baon mo? Kakainin mo yan. Pagkatapos mong kinain, wala na. Ngunit ito, kapag busog na busog siya, sigurado, wala nang pagkagutom na mararamdaman pang, uhaw ako sa pagmamahal. Sasabihin mo sa kapwa mo, kaya ako nagalit hindi mo ako minahal kaya ako nagalit, di mo ako minamahal kaya ako nagagalit, di mo ako mahalin. Kapag nakakadama ng pagmamahal ito sa Ama, hindi mo na sasabihin yun. Sapagkat ikaw na magmamahal, hindi na ikaw ang maghahanap ng pagmamahal. Sapagkat marunong ka ng magmahal. Kaya naman, lahat ng minamahal mo, natutuwa sa'yo't nagkakatuwaan kayo. At nang nagkatuwaan, nagmahalan kayo, dating nagmumurahan. Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan, magpakailanman. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Nagpunta ka ako dito para magpagamot lang. Anong pinagsasabi mo? Abay, ginamot na kita kanina pa. Nakadama ka ba? Kung nakadama ka, masaya ka na ngayon. Kaya, kung di mo man nakita stethoscope, x-ray, ultrasound, blood chem, endoscopy, colonoscopy, ano pa? Hindi ka man ngayon ini-CG at hindi ka rin in-angiogram. Aba, ginawa na lahat yan kanina pa. Kaya, ang nakadama, may nadama. May gumaling sa Kanya. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo.
Oh, kung kanina'y malungkot ka sa sakit mo, nang napasaya ka't naaliw dito'y sumaya ka, eh di ba kagalingan na yan? At nang gumaling ang iyong lungkot, naging masaya ka, pati ang iyong galit ay nawala rin. At nang nawala ang galit mo, ang takot mo'y nawala rin. Dahil nabuhay na ngayon ang pagmamahal ng Ama sa'yo, umasa na ang puso mo, gagaling ako. Kaya sabihin mo, ay ito, Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my own self. I am for you and you alone. Panginoon, naririto ako, nilalagak sa'yo itong puso ko. Hawakan mo, panahanin mong ganap ang totoo. Huwag ka nang lumisan pa, buong pagkatao. Pagarian mong lubos, Ama ko, mula ulo ko sa isipan ko. Pangunahan mo rin ako, salita mong totoo. May kintal na ganap ito. Huwag akong maghanap nang hindi sa'yo'y marapat. Huwag akong magmithi na di ka lugod-lugod sa'yo, upang ikaw, o Ama ko, ay maging masaya rin tulad ko. Huwag lamang ako, pagkat di marapat ito. Yamang ikaw ang sa'kin, taga-aliw ng buhay. Marapat lamang, Ama, maging ika'y magwang matuwa sa gawa kong kay buti na mula sa puso ko. Yamang binuhay mo at tinuruan mo ito kung paano magmahal ng tapat na totoo. Ayaw ko nang mawalay pa sa piling ng iyong Espiritu. Kaya aking Ama, siglan mong patuloy ako ng lahat ng kabutihang gawa mo at mga aral mo, upang siyang aking pagnilayang ganap sa tuwin ay pagmulayin ko, maging araw at gabi man, bago ako matulog, upang huwag mawagli sa aking pagkahimbing na ikaw ang inalayan ko nitong buhay mong mahirap, upang maging kapaki-pakinabang at huwag masayang handog mong buhay. Di lamang ako ang masyahan,
maging ikaw, Ama ko, na tuwirang aaliw sa akin at sa kapwa ko na minamahal mo. Ayoko maging makasarili, yamang ito'y di mo gusto. Kaya't bahaginan mo pa ako ng mga mamahalin ko, at do'y patotohanan mo na nagmamahalan kami. Nagmamahal ka, nagmahal din kami, kaya't nagkaisa tayo sa isang puso ko. O aking Ama, buhay kang totoo, tapat kanino man, buhay ay sa iyo. Marapat lamang na ikaw ang siyang paglingkuran, asahan sa buhay habang nabubuhay. Ikaw ang manahan, ikaw ang maghari, ikaw na Ama sa lahat ng sandali, upang kailanman wag sa akin mawalay. Mga mabubuting tuntunin mo, mga mabubuting layunin mo, mga pagnanasa mong totoo, nasa tuwina'y aking maganap, na sa'yo'y matupad. Nang bawat araw ay ikaw ay malugot, at kalugdan mo yamang iyong anak na tinatawag. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kapag masaya ang puso nyo at malinis ang laman nito, pati bumubukas sa bibig nyo'y malinis at totoo, sapagkat nagmumula sa kalinisan at katapatan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya, nang dahil tapat ang Ama, tapat niyang ibinigay ang anak. At ang anak naman, dahil tapat ang pinagmulan, pinakita niyang tapat siyang bumaba. Kaya patotohanan yung tapat kayo sa Ama. Tapat din ang puso niyo sa Kanya. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Basahin man ba natin ang basahin ito kung di naman ninyo mawawaan? Mas maganda na yung unang pahayag, di ba? At iyakma na lang natin ngayong basahin natin sa pagmamahal ng Ama, lahat kaya niyang gawin. Mula kay Marcos. Makaraan ang ilang araw, muling nagkatipo ng napakaraming tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya't tinawag nila si Jesus, ang kanyang mga alagad. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga taong ito. Yan ang pagmamahal. Marunong mahabag. Sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauwin ko namang gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao? Mga pilosopo.
Ganyan ang mga lagad ng Kristo ng panahon na yaon. Sapagkat di pa nila alam, ang kasama nila'y mahiwaga. Kaya tantanong, saan naman po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito? Karaming tao. Pinangunahan. Tugon ng mga lagad, ilan ang tinapay ninyong riyan? Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at binigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayao ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupainang Dalmanuta. Mga minamahal, nakasama niyo ba ang Kristo? Kapiling niyo na ba? Pababayaan niya ba kayong gutom at mahilo sa gutom? Gutom sa pagmamahal, hilong-hilo sa pag-iisip, wala nang magawa, ngunit siya'y may magagawa. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang kakarampot ay mapapalago, mapapalakit, mapapaundan. Ang kakaunti mapagkakasya nang dahil sa kapangyarihan ng Ama. Kaya't unahing magpasalamat ka muna at hilingin mong tama na. Baka lumabis ka. Kailan kaya hihilingin ito ng tao? Araw-araw may hinihiling, pahingi pa, pahingi pa, pahingi pa. Sapagkat takot, mawalan sila. Ngunit ang wika nga ng Ama, may magagawa ako sa inyo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagarian kayo. At yan ang kinatatakot ng tao, ang mawalan. Kaya takot, maglingkod ang marami. Sapagkat, paano ako mabubuhay? Labandera lang ako, maglilingkod pa ako. Kaya ka nga inahango sa pagkalabandera mo kung makikintotoo ka. Buong buhay mong labandera ka, hanggang mamatay kay labandera ka, nabago kaya kung di mo tinanggap ang magpapabago sa'yo. Kaya, nang mamatay,